So yung mga kabiyaya, mga kakwela, mga kadabarkads, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. Ito, pag-usapan na natin to, gaya ng sinabi ko sa isang video ko na pag-usapan natin to nga mapatungkol sa viral talaga na trending, no, na controversial fan. Ipinaglalaban ng Makabayan Block laban kay BP Sara. Dito ako natutuwa kay Montiveros. Sabi ko, ako kaya kong magsalita ng walang binabasa. Walang binabasa. Ewan ko dito kay Montiveros. Nagtataka lang ako talaga ako. Sabi ko, senator ka, dapat, diba, yung utak, laging aktibo, hindi mo na kailangan magbasa, tas Tagalog pa. Ang masakit pa na yan, Tagalog pa yung binabasa, no? Okay, sana ko English, eh. So yan, bago dito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video, panoorin natin. Ayun yung video ni Ma'am Montiveros. Pakinggan nyo, katuwa to eh. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara? Okay, basa. Can live without confidential funds. Basa? Bakit parang pinapawisan na yata ko dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OBP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad. Kung meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na puro-puro pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot at pagbabaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Grilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. At higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na issue. Si Vice President Duterte lang, bilang VP at Secretary ng Department of Education, ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng DND at NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of confidence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo, at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Nagtataka lang ako, mga kadabarkads. Kada salita, basa. Kada salita, basa. Tapos sabi niya rito, wag daw lagyan ng drama. Tutusin kayo, parang kayo yung nagdadrama kasi birin mo may binabasa pa kayo, tapos may action pa, may tono pa yung pananalitaan nyo, may pa eh. Alam yun yung pang Hollywood yung bitawan ng salita eh. Kaya nagtaka lang ako dito kay Ma'am Montiveros. Sabi ko, ba't kaya ganun? Ba't kailangan mo pong basahin? VP Sara, hindi na natin kailangan ng drama. Basa. Ang confidential plan ay kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino. Basa. Ay. Ito, seryoso tayo. Nung nakaupo pa si Leni Robredo, nangihingi din noon ng confidential fund
sa ating gobyerno kay former President Duterte. Eh nung mga panahon na yon, wala naman siyang pwesto sa gobyerno. Kundi yung magiging vice president lang. Hindi naman siya binigyan ni hindi naman siya binigyan ni Tatay Digong, di ba? Ang pagkakaalam ko noon ay nangihingi siya ng confidential fund na 758 million. Ha, tandaan nyo ba 'yon? Ang laki nun, no? So ngayon, kumakalat ngayon sa social media yung mga post kasi yung TV Patrol ata yun ang naglabas. TV Patrol ata yung naglabas na yung mga pinakamararaming mga nakuha na confidential fund sa simula no simula nung mga sa mga presidente, vice president hanggang sa president tsaka kay kanino ba? Kay ERAP hanggang napunta kay Gloria hanggang kay Marcos, no? Ito ngayon yung kay Marcos. So pinakita zero nga si Lenny Robredo. O wala siyang nakuhang confidential fund. Pero itong tanong diyan. Kung sakali man na pinagbigyan ni former Duterte or pinagbigyan ng gobyerno yung hinihiling ni Lenny Robredo, edi mas di hamak na mataas sa lahat yun. So ito po mga kadabarkads, pagkukumparahin po natin yung inihingi noon ni Lenny Robredo nung siya pa ay Vice President at yung inihinging confidential funds ni BP Sara. So ito po yung kay BP Sara, makikita nyo dyan sa screen. Office of the Vice President is 500 million. At Department of Education is 150 million. So dito maraming nagrereklamo, maraming umiiyak na bakit para saan ba daw to? Ganun no, puro sila iyakan dito sa hinihingi ni BP Sara. Pero wag ka. Bakit yung kay BP bakit nung kay former Vice President Lenny Robredo, bakit hindi nila kine-question yung noon? Ang laki nun, guys. Ang laki nun. Oo, kulangot lang po itong hinihingi ni Vice President Inday Sara. Pero kung maka-question sila, kung makapagtanong sila, wagas. Pero yung kay Lenny Robredo, ba't hindi nila tinatanong? Why don't you do that? Please explain. So ito. Renny, makikita nyo dyan sa screen natin. Robredo on BV budget cut small budget. Small pa pala. Small pa pala. Yan ito mo. Ang hinihinging budget ni BP Lenny, samantalang wala naman sa kanyang binigay na pwesto si former president former President Duterte or Tatay Digong. Ito ang hinihingi po ay 714, mali pala kanina. Oo, at mali yung una at kulang. Alam niyo kung bakit ko sinabing kulang yung sinabi ko? Kasi 758 million, no? So hindi pala. Mas malaki pa pala ito makikita niyo dyan sa screen, 14 million budget for the next Department of Budget. Tapos ito yung pinaka-total 900 million. O ngayon, ba't hindi nyo question to? Kung talagang may concern kayo sa bayan natin, dapat pati itong kay Ma'am Lenny Robredo, dapat gini-question nyo to. Una, nagtataka ka, nangingi ka ng confidential fund, tapos wala ka namang pwesto sa gobyerno. Wala namang binigay na pwesto sa iyo ang presidente. Saan mo gagamitin 'yun? Yun yung tanong dun 'di ba? Makikita nyo si screen, linaw-linaw. I-search nyo pa yan. Makikita nyo pa rin yan. Yan, the approved budget for 2022. Anong nakaraan taon pa? Bring nyo to, 900 million.
konti na lang, magwa 1 billion na to. No? Eh, nagtataka lang ako kasi sabi ko, ha? Silip kayo ng silip sa kaperanggot na hinihingi na budget ni BP Sara. Pero yung hinihingi noon ni Leni Robredo, bakit hindi nyo sinisilip? Doon talaga magtataka kayo kasi wala naman binigay na pwesto sa kanya si ano eh. Tawag dito si former Rodrigo Duterte. Pero former President Rodrigo Duterte pero nangihingi siya ng confidential fund na 900 million. Saan niya dadalhin to? Hindi katulad ni Pipi Sara na may talagang siya ang President of Education. Oo. Kita mo, laki-laki niya, no? So dito mapunta tayo dito mga Kadabarkads. Mapunta naman tayo dito, no? Sa pagsupalpal ni Harry Roque sa mga patuloy, no? Patuloy na yung tatlo po, the trio Iconics Confidential Fund Kontrabida. Ito manorin natin yung sinabi ni Harry Roque patungkol dun sa Makabayan Block. Makabayan Black. Ay, Yung kaya. presko ng Yung matanong. makabayan na yan, nangunguna sa paninira kay Vice President. Pero nung tinanong sila, ano ba? Meron na kayong prueba na maling paggastos ng Intel pa ng BP? We have no evidence as of now. Yun naman pala, wala kang ebidensya. Wala ebidensya. Wala mo pala ebidensya. Alam nyo kung talagang concern kayo sa bayan natin, dapat yung ibang mga problema na lang yung pinagtutuunan nyo ng pansin. Ang hirap kasi sa inyo eh. No, kaya nagkakaleche-leche dito sa Pilipinas eh, yung mga hindi naman dapat pag-usapan at hindi naman dapat ipaglaban, yun ang pinaglalaban nyo. Anak ng teting naman. Eh mo, laban kayo ng laban, wala naman pala kayo ebidensya. So paano nyo mapapatunayan sa amin na totoo nga sinasabi nyo eh? Ay wala namang kayo ebidensya. O, para saan yung pinaglalaban nyo? Wala. Para sa kasiraan lang ni BP Lenny. Ni BP Lenny tuloy. Ni BP Sara. Kamali pa tuloy ako. Diba? Para lang sa kasiraan ng gobyerno. Oh, silip kayo ng silip. Tumatagal. Diba? Ang dami-daming problema dyan. Pero nakatuon kayo sa confidential fund ng hinihingi ni BP Sara na kulangot nga lang yun. Samantalang hinihingi ni Leni Robredo no napakalaki-laki, halos magwa 1 billion na nga, hindi nyo sinilip. Tapos ito, sisilipin nyo ngayon. Ay, nako. Okay, tuloy natin. Tahimik, di ba? Hindi naman pwedeng dakdak ng dakdak, wala naman palang ebidensya. Yung issue ninyo na sinasabi na ginastos ang 125 million na wala namang budget, wala po yan. Dahil ako mismo ang nagdulog sa Korte Suprema nung kaso laban doon sa DAP, doon sa panahon ni Presidente Noynoy. At doon sa desisyon na yon, sabi ng Korte Suprema, walang masama kung maglilipat ng pondo basta nasa isang departamento. At dahil ang BP, O yun naman pala eh. Ayan o, linaw-linaw o. Walang masama ang maglipat ng kung nasa isang departamento. Eh ba't sinasabi nila palagi, ano daw yun? Bawal daw yun, bawal. Ano nangyari? Ay nako talaga, ang dahil problema sa bansa, yun ang pinagtutunan nyo ng pansin. Alam nyo guys, eto yung pinagkano nila ito ginagawa, kasi takot na takot sila na baka yung pera na yan ay inyong gamitin na pang ano sa kanila para malaman yung mga baho nila. Oo, totoo yan. Tsaka ang aga-aga nyo ang aga nyo naman hinalal. No, ang aga nyo naman pinanalo si Vice President Sara Duterte. Sa ginagawa nyo, feeling namin dito. Next susunod na election, sureball na to 99% na si BP Sara ang magiging presidente. Alam mo, tuloy-tuloy nila sa patuloy nilang paninira kay BP Sara. Hindi nila alam. Lalo pa lang nilang pinapasikat. Totoo. Lalo nilang pinapasikat. Lalo nilang talagang pinapakilala. Oo. Hindi, totoo san, kilala naman talaga. Sureball naman.
alam niyo yung ganito, yung taktika nila, dati pa nilang gawain yan eh. No? Eh bakit nga noon hindi niyo maano? Ayun yung tanong diyan eh. Bakit yan pala ang gusto nyong mangyari na tanongin nyo yung confidential pa eh. Kaya nga controversial eh. Tapos tinatanong. Dapat noon pa, di ba? Ang pinagtataka ko lang, ba't may mga nakakaupong ganito, no? Yung kontra gobyerno. O, mga dilawan kasi ito eh. Si Raul, si Castro, yung isa pa. Mga ano to eh, kalaban talaga ng gobyerno to eh. Biruin mo si Raul ah. May ano, ikaw ba naman nakaupo ka sa ano, tapos nagrarari ka sa labas. Hindi siya nagaganong-ganon siya doon sa labas oh. May mga kasama siya, ang dami niyang kasama, siguro mga 15. Ang dami. Ayan, mapanood ko sa inyo pagtapos dito. Tignan nyo, wala lang, nakakatawa lang talaga. Ay kabahagi pa rin ng executive branch of government, wala talagang problema kung yung isang blind appropriation na walang budget ay lalagyan ng budget ng presidente na galing naman sa kanyang contingent fund. Ano ba ibig sabihin ng contingent? Yung mga gastusin na hindi natin inasahan. Yan, meron pa rin pagkukunan ng pondo. At yun naman po ang nangyari dahil si BP Leni hindi humingi ng budget dahil wala naman siyang ginagawa ng mga panahon na yon dahil siya ay dinabanan niya yung administrasyon ni Presidente Duterte, bagamat siya ay tinalagang miyembro ng gabinete, ayun, siyempre wala siyang paggagastusan. Akala ko kaya wala siyang confidential fund kasi walang confidence sa kanya. Ikaw Ay, grabe. Pwede. Attorney, merong nagpanukala na yung sa audit ng COA, na yung regular audit na ginagawa ngayon ng COA, dapat daw yung final report na ang ilalabas ng Pinagmamalaki nga nila ngayon yun eh, mga supporters ng kakamping. No, may video pa nga nun eh, hindi ko lang na-save eh. Na yun nga, yung kung sino daw yung nakaupo sa gobyerno na walang confidential fund. Eh kung nagkataon nga na pinagbigyan si BP Leni nun, eh di napakalaki, siya yung top 1. Biruin mo, 900 million. 900 million yung 900 million yung hinihingi niya. Eh kung nagkataon na pinagbigyan siya ni Pangulong ni former President Duterte, eh di siya yung top rank. Siya yung siya yung pinakamalaking nakuha or humingi ng confidential fund kung sakaling napagbigyan siya nun. Ang tanong diyan, bakit siya nangihingi ng ganung kalaki? Saan niya gagamitin? Eh wala namang binigay sa kanya na si President Duterte noon. Ayun yung tanong. Pero hindi yun binatikos Hindi binatikos ng mga ng mga makabayang block. Hindi nila binatikos yan, syempre. Kalyado mo, babatikusin mo, di yari ka. COA. Considering, Ay, nako. halimbawa, mayroong audit report ang COA, hindi pa pala pinal yun, pwede pang mag-submit or ongoing pa yung process, nasisiraan na yung isang ahensya ng gobyerno kasi may mga recommendation sila at napagkakamalan na meron ng mga korupsyon na nangyayari. Yun din yung ginagamit. Lalo na pag may mga kritiko ang ating government, ito, nilulustay siguro ito, ganito, ganyan. Kaya kung di ako nagkakamali, si Ombudsman Martires, Mismo. yung nagsuggest na dapat yung final report na talaga na yung ilabas ng COA. Well, alam mo, medyo sang-ayon ako dyan. Kasi alam yung proseso sa COA, nagkakaroon ng initial report. Tapos, ibibigay sa ahensya. Magkakaroon ng exit conference na tinatawag. So, pwedeng sumagot ngayon ng ahensya. Now, ang problema, doon sa initial report, kapag na-publish na yan, syempre, merong mga clarification na gagawin ng COA at perang pag hindi mo na-explain kung bakit, meron talagang katiwalian, no? Doon pa lang nare-report na. Hindi pa nadidinig ang panig ng ahensya. So, ang sinasabi lang naman ni Ombudsman Martires, and I agree, is wag dapat isa publiko yung initial report dahil yan ay subject pa sa exit conference. Kailangan sagutin pa yun ng ahensya. Na pagkatapos ng sagot, kung tama ang sagot ng ahensya, di wala na yung preliminary report. Pero kapag matapos ang exit conference at talagang mali pa rin ang tingin ng ahensya ng COA, saka niya ilalabas yung final report. Ang sinasabi lang naman ni Ombudsman Martires,
wag muna natin ilabas kapag preliminary report pa lang. Dahil meron naman due process yung ahensya, dapat madinig. Pero kung nabigyan na ng pagkakataon na madinig at talagang nakita ng COA, at bihasa naman sila dyan sa mga COA rules, at meron talagang mali, yan ang ilabas. Alam mo naman, ngawa ng ngawa yung iba dyan, tawagin natin silang dilawan, pinklawan, at mga teroristang CPP, NPA. Ayun, sinabi nila less transparency. Anong less transparency? Lahat naman meron karapatan na madinig. So tama po si Ombudsman Martinez, kung preliminary pa lamang, wag muna isa publiko. At binibinay ba? Putulin ko kayo kasi alam ko napanood nyo naman na to. So yung mga Kadabarkads, hindi ko na makita yung video na kung saan ay patapos supalpalin ni BP Sara si Raul Manuel ay nagprotesta na lang po dun sa labas ng Kongreso. Hindi ko na po mahanap Pero ang pinagtataka ko lang, bilang isa ka sa, alam mo yun, bakit mo tinuturuan yung mga kabataan na lumaban sa gobyerno? Yun lang yung isang pinagtataka ko sa kanila. Sabi ko, bakit kaya itong mga to? Gusto nilang turuan yung mga kabataan na lumaban sa gobyerno. Maganda bang ihemplo yun? Maganda bang ano yun? Maganda bang yun ang matularan o yun ang matutunan ng mga kabataan sa inyo na lumaban ng lumaban, magprotesta ng magprotesta? Itong mga kabataan naman, hindi nila iniisip. Pagka sila pag-aralin ng mga magulang nila, yun, may kita mo dun sa lansangan, lumalaban sa gobyerno. So mga Kadabarkads, hanggang dito na lang mga kabiyaya, hanggang dito na lang itong video natin, no? So bali nakisingit lang, nakisuso tayo sa problema ng gobyerno. Problema na yung politics issue. Wala lang. Gusto ko lang para kahit sakali, baka sakali masupalpal sila dito sa video na to. So don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and safe. Bye-bye.